Hello guys, good morning everyone. Shift TV 0.1 ang ating channel. At guys, ang today's video is trip to Mount Apo dahil may pipick upin tayong flower doon sa Kapatagan Digos. So bago ang lahat guys ay intro muna tayo. So guys, dito na tayo, patuloy tayo sa ating paglalakbay at shortcut tayo guys, dito na tayo sa may parting Bansalan. Lagpas na tayo ng Bansalan, Digos, Davao City guys. At ilang oras na lang ay makarating na tayo doon sa Kapatagan, Digos at malapit na tayo doon sa Mount Apo. And then guys, kung napapansin nyo, ang dalan ay napakaganda ng dalan guys, yung daan, kalsada. And then kabilaan guys ay bundok, no? At mostly dito sa ating right side, sa left side guys, yung harap mismo ng Mount Apo. And then pero itong lugar na to guys ay sakop na ng Mount Apo to. Pero kung napapansin nyo, yung kalsada nating dinadaanan ay parang plain lang, no? Hindi naka-incline. Pero patuloy na paakyat ng paakyat yan guys, pero hindi ganong tirik. Kaya smooth lang ang takbo ng ating sasakyan guys. And then nasa tuktok na ng bundok na yan guys, no? Pero parang nasa syudad pa rin tayo. Kasi unti-unti nang na-develop ang lugar na to guys. Marami ng resort, no? Napakaraming dito, resort dito, kaya ginagawa na ng pasyalan tong lugar na to guys. And then excuse me. And then yung hanap buhay ng mga farmers dito guys ay garden, no? Yung mga gulayan, and then mga bulaklak, no? Yun yung produkto nila guys, no? Mga prutas din, no? Marami ding prutas dito. So kung napapansin nyo guys ay puro mga damuhan, then may mga sagingan, nalalala natin, then bundok, kasi nasa bundok tayo guys. Pero yung pangalan ng lugar nito guys ay nakakatawa dahil nasa bundok tayo, pero yung pangalan ay, ang lugar mismo ay Kapatagan, no? Pero nasa bundok tayo, hindi tayo nakakita dito ng totally as in patag na patag guys. Ito yung kalsada dinadaanan natin, siyempre patag dahil kalsada. Pero yung bundok na to guys ay talagang pulo bundok yun talaga guys. Wala tayong makikitang patag. Pero yung pangalan ng lugar is Kapatagan guys, no? So, minsan pa pala ay in-invite ko yung ating mga silent viewers dyan na sana ay i-subscribe nyo yung aking channel, no? Once again, Shift TV 0.1. And then pakiclick na rin din sa ating notification bell para updated tayo sa ating video na i-upload. And then guys, kung mapapansin nyo sa mga baguhan pa at sa hindi pa nakasubscribe na nakapanood sa ating video ay isa akong marinero, no? Isa kong seaman. And then ang trabaho ko guys is chief cook sa barko. Nasa kusina ang ating trabaho araw-araw sa barko. Kaya baka magtataka kayo na shift yung ating YouTube channel din yung content natin is sa bundok. So guys, nasa bakasyon tayo ngayon. Kaya wala tayo sa ating pwesto kung saan yung trabaho natin. At napag-utusan lang guys, no? Since tomorrow is our Thanksgiving, sa church Thanksgiving namin, kaya ako'y papanik sa bundok at bumili kami ng bulaklak guys, no? Kasi mura ang bulaklak dito sa bundok. But actually, yung halaga ng bulaklak na aking bibilin is 2,000. Pero ang gastos naman sa papunta rito at pabalik is 3,500 lahat guys, no? Pero sulit naman guys yung ating gastos, no? Kasi napakaganda, no? Kahit ako ay di ako magsawa sa pabalik-balik sa lugar na to guys, no?
kasi hindi mo maramdaman yung pagod, no, sa pagbiyahe kahit medyo malayo. Kasi napakaganda guys, napakaganda ng lugar. And then maya-maya ay madadaanan natin yung mga resort, no. Napakaganda yung mga resort dito guys. Talagang yan, tulad yan, makikita natin resort na yan, no. Umpisa na. Napakaraming resort dito guys. Napakaraming resort dito. Tayo na lang mamimili kung saan tayo papasok. Napakaganda. Lahat ng mga resort dito ay napakaganda. Kasi yung may-ari naman, foreigner, yung mga ibang may-ari nito. Yung iba naman ay mga mayayaman yung mga may-ari dito guys. Kasi kaya nakapag-develop sila sa lugar na to. Kaya maganda yung lugar na to, no? Base sa aking mga narinig ng mga kwento, nakapamasyal na dito, nakapunta na rito. Sulit talaga, no? Affordable yung ano dito guys, yung mga entrance ng bawat resort dito is almost the same lang yata, no? Nasa 100, hindi nalalayo sa 100 pesos yung entrance. Kaya hindi ko naman pinopromote guys, pero sinasabi ko lang na ang sinumang nais na aakyat dito sa bundok para mamasyal, no, at pupunta sa nagagandahang mga resort, no, dito. Napakaganda guys. At safety guys, wag kayong matakot na babiyahe sa lugar na to kasi walang mga masamang elemento, no, yung mga ambush or ano diyan. Napakatahimik yung lugar nito guys, sulit, napakaganda. No, wala tayong dapat ikakatakot na tayo bibiyahin nito. Kasi una guys, yung kalsada, napakaganda yung kalsada guys. Makita nyo naman yung kalsada. Since from the start na bumibiyahe tayo ay itong kalsada pa rin na nakita nyo na puro sementado. Wala tayong nakitang lubak-lubak o putol man lang na sementado. No, na mayroong rough road na nadaanan natin. Wala guys, sulit guys. Yung kalsada, napakaganda yung kahit motorsiklo lang guys yung sasakyan natin papunta dito, pwede guys, no. Kasi nakikita nyo naman, nagaganda. And then, meron na rin mga gasoline station sa bundok na to guys. Kaya walang problema. Yan, no? Napakaganda. Napakaganda talaga ng bundok to guys, pero makikita nyo na marami tayong nakakasalubong ng mga sasakyan, mga motorsiklo, sasakyan, mga kasabayan din, no? Kaya sulit yung lugar na pupunta natin dito. Na makikita nyo, no? Nagsalubungan yung mga motorsiklo. Yan, kasi must preferably sasakyan yung motorsiklo dito guys, at saka joyride na rin. Kahit ako guys ay kahit kung pagpipiliin ako kung ano sasakyan ko, mas maganda yung motorcycle guys, kasi may enjoy mo yung joyride dito kasi hindi traffic, and then very challenging yung kalsada kasi medyo may letter S, tapos paakyat, laging paakyat. Pero hindi naman super tirig talaga, no. Kikita nyo naman yan, no. Ganda. So yan, resort din yan. Yan, nakikita, Uy Park. Ganda ng pangalan. Pero nasa gilid ng bundok yan guys. Pero dinedevelop nila. Ang ganda talaga. Sulit, no. So may nadaanan tayo na magkakaroon ng problema yung sasakyan nila guys. So ayan. No, may nakasalubong tayo. Kaya wala talagang problema kapag babiyahe tayo sa lugar na to. No, mas maganda kayo dyan kung mag-joyride, no? Kung mga 10 or 5, no, na magmumotor, mag-joyride, napakaganda dito. Sulit yung yung ibibiyahe natin dito. And then dito pala guys ay kung 4 wheels yung sasakyan natin, maya guys ay napakaraming mga nagbibinta sa tabing kalsada ng mga prutas, mga sari-saring gulay, ng mga preskong gulay. Napakamura guys, no? Napakamura talaga. So kapag aakyat tayo dito ay kung gusto natin mamimili ng prutas, gulay, mga bulaklak, andi dito guys. No, napakaganda. Napakaganda tong lugar na. Ako man ay first time ko aakyat dito, pero sa mga kinikwento na aking mga kamag-anakan ay kasi taga rito sila. Kaya alam ko yung lugar na to kahit di ko pa napuntahan base sa kwento na aking mga kamag-anakan, no? So, it's an honor, it's my pleasure na nakapunta ko rito sa lugar na to, na kung saan ay na-enjoy ko talaga guys yung biyahe na to, no? Hindi ko naramdaman yung pagod, no? Kasi ang ganda ng tanawin ng bundok guys, no? Ang ganda ng tanawin ng bundok na to. Ang bundok na to guys ay hindi mo kita na naglaki ang mga punong kahoy. Wala.
Pero green na green siya guys, no? Green na green siya dahil sa mga farm, no? Napuno ng farm to guys, no? Like vegetables, fruits, and flowers, no? Ang ganda, sulit grabe. Ganda dito guys, no? So at mamaya guys ay mag-cover din tayo doon sa flower farm na kung saan tayo umorder ng mga bulaklak na aming gagamitin bukas doon. Yung may-ari pala guys is kamag-anak namin si Manang, no? Lapitan na family, no? Yung aking pupuntahan sa lugar na to. Napakaganda guys, no? Kita nyo yung lugar, no? Yan, no? Puro paakyat yan guys, pero hindi mahirap akyatin kasi hindi tirik. Pero ganyan talaga guys, hanggang makakarating kami sa aming destinasyon ay ganyan lang. Ganyan lang palagi, no? Paakyat yan. Pero hindi, pag tinitingnan mo sa video ay hindi mo mapapansin na paakyat yan kasi hindi naman totally, super arteric. And then yung sa unahan guys, nakita mo yung, kung nakita natin yung white na cloud is, yun yung isang bahagi ng Mount Apo guys, yung pinakatirik, no? Kung saan ay umuulan ng asopre. No? Bumubuga ng asopre pala yung tuktok. Yun yung isang bundok na yun. Kasi tatlong matataas na bundok ng Mount Apo. So nandito kami sa isa sa pinakatuktok ng Mount Apo. Ito ay sakop na ng Mount Apo guys. Kaya kung napapansin, sabi ko trip to Mount Apo kasi Mount Apo talaga yung pupunta natin. Yan, resort yung nadadaanan natin guys. Napakaganda talaga ang makakita natin yung bawat paligid na madadaanan namin. Napakaganda. No? And then, hindi tagtag, hindi masakit sa baywang, hindi masakit sa puwit. Sa likuran kasi napakaganda ng kalsada. No? Kita nyo, kita yung kalsada. Malayo yung sa Luzon, Manila o saan malayo talaga. Kasi napakaganda yan. Bagamat hindi pa gaanong kalaparan yung kalsada nila guys. Pero ang importante ay sementado. Kahit nasa tuktok ng bundok, napakaganda talaga guys. Sulit talaga. Kita nyo. Walang problema yung mga sasakyan. No? Yan kasi ang ganda ng kalsada. So kung pagmasdan natin guys is green na green talaga yung bawat paligid talaga. And then kahit nakikita nyo guys is tirik na tirik yung araw, no? Pero hindi masakit sa balat kasi malamig ang hangin dito guys. Malamig, as in malamig talaga. Parang binggit, no? Parang binggit itong lugar na to. Kaya sagana sila sa gulay, halaman, bulaklak, yan. Kasi yung klima nila guys, no? Kahit mainit ay malamig pa rin ang panahon. Mainit ang sikat ng araw pero yung balat natin hindi makakaramdam ng init kasi malamig ang hangin. Yan, kita mo mga bundok-bundok guys. Napakaganda talaga. Napakaganda yung tanawin dito guys. Sulit talaga, as in sulit. Yan guys, samahan natin ng background music habang nasa biyahe tayo. Yan. Nakikita nyo may gasoline station sa bundok. So walang problema talaga guys kapag aakyat kayo dito. Kasi meron tayong mabibili na gasolina. Tsaka di natin guys, no, yung lugar na to ay hindi natin asin bundok talaga kasi kita mo kabilaan, no? Marami tayong bahay na madadaanan natin. Malalaki na mga building. Yan. Ang ganda talaga. Sulit. Yan. Yung sa right side na yun guys ay papunta na yun ng Paradise, no?
At yung Paradise na yun guys ay mostly doon ay mga vegetable farm, no? Nandoon yung mga daming patatasan at carrots, basta halos lahat na klaseng gulay nandoon sa lugar na yun guys. Yung tinatawag na Paradise, yung lugar na yun ay puro puro mga gulay talaga. Nakakalungkot nga lang guys kasi napakamura ng bili daw ng mga buyer daw dito ng gulay. So, kaya nung napapansin nyo nung mga nakarang buwan ay merong nag-viral na kamatis guys, no, na inapakapaka na lang kamatis, dinudurog na lang, no, ginawa nilang tawag dito lotion yung kamatis. Isa yun sa kamag-anak namin guys, no, ang nandoon sa video na yun na nag-viral sila dahil nga sa nasasaktan sila ng lubos guys sa presyo. Kasi kung ibiminta nila guys at magpasahod pa sila ng tauhan para lagay sa boxes, mag-transport, and then siyempre kailangan ng pasahod. So lugi na sila guys, no, mas malaki pa yung pasahod guys kaysa kita ng na-harvest nila na kamatis. Kaya hinayaan na lang sa tabing farm nila guys yung kamatis, no, mabubulok kaysa naman ibibinta nila na napakamura na kikita yung buyer pagdating sa market, and then sila mga farmers ilugi, no. So ibang makikinabang sa kanilang pinaghirapan. So nag-decide na lang sila guys na mas mainam na lang mabulok lang dyan kaysa yung ibang makikinabang. Dahil sa sobrang mura talaga. Mura dito guys, no? Pero pagdating naman sa market, kahit sa mga mall, nako, makikita niyo kung magkano ang presyo, ginto yung presyo ng kamatis. Pero doon sa kanila, nako, yung chayote, kamatis, repolyo, yan, patatas, yung mga produkto na yan guys ay napakamura. Yung Chinese cabbage, yan, napakamura. Halos kulang na lang hihingin guys, no? Kulang na lang hihingin ng mga buyer. No, grabe sila mananakal ng ating mga farmers. Then pag ibibinta nila, napakamahal. So yan ang problema dito sa atin sa mga farmers guys, no? Dito sa ating mga Filipino farmers guys, no? Yan, nakakawa kasi pinaghirapan lang good for 3 months. Gumagastos sila ng hindi biro guys, no? Hindi biro kay hektarya yung farm nila. So gagastos sila ng tag 100,000 and then kikita lang sila ng 20, 30. So laki ng lugi guys, and then 3 months sila maghintay bagong harvest. So hindi maganda ang anong sitwasyon. Kaya yung iba guys ay nag-shift na lang sila ng tulad ng pagbubulaklak, no? Ibulaklak kasi maski pa paano ay ilang days lang, no, ma-harvest na nila, and then every week, no, twice a week sila mag-harvest na kanilang bulaklak. So kahit sabihin nila na although iba ang kita ng gulay kumpara sa bulaklak, pero mas ginusto nilang magbubulaklak na lang sila dahil hindi ganong malaking logi, kahit tama-tama lang daw yung kita. Kasi yung sa gulay, pag dumating naman yung time na medyo maganda yung presyo, kikita talaga. Kaso mas madalang, no? Madalang yung tataas yung presyo. No, seasonal, pagka yung December, ganon, mataas ang presyo. Pero pagka yung ibang buwan, yun, pahirapan na maka-tsempo sila ng matataas ng presyo, no, sa naibibigay sa kanila ng mga buyer nila. So guys, ay yun, nakakalungkot. And then guys, balikan natin sa ating pagta-travel. So ang ganda ng lugar na to guys. So, yan. At unti-unti nang kumukulimlim guys. Ganun daw dito, no, kulimlim.
Tapos labas yung araw, kilig labas ng araw. Ganun din dito. Kaya kita mo green na green yung bundok guys. Ayan. So medyo paahon na tayo guys, no? Pababa tayo ng konti. No? Kasi nakalagpas na tayo guys sa doon sa pinakatuktok ng bundok na ating dinadaanan. No? So isa to, nasa tuktok na tayo guys. So doon na naman tayo sa kabilang part ng bundok na to. Kaya medyo pababa. Napapansin nyo yung kalsada ay medyo pababa na ng konti. Pero may madadaanan pa rin tong medyo aangat siya ng konti guys. Tapos pababa na naman ulit.